Yan po ang katotohanan. Halos lahat po ng Duterte candidate ay kinaya po. Kaya wag mo Finally, mga kababayan, inilabas na po ang video na kung saan ito pong video na ito ay laman ang pag-uusap ni VP Sara Duterte, John Ibasco, and syempre kasama nga po si Attorney Vic Rodriguez. Ayan. And syempre mga kababayan, galit na galit po si Mayor Isko Moreno dito nga po sa Barangay Hall na di umano ay tinayo sa daanan mismo ng ating mga kababayan. Okay, at ang kanya hong tinuran dito na umano'y salarin sa pagpapatayo dito sa, actually pinuntahan ko to kanina papakita ko sa inyo, ay walang iba kundi isang congressman. Ako baka isa pa yan sa mga pumirma pabor to impeach Vice President Sara Duterte. Okay? So, unahin na muna natin bago tayo dito pupunta. Ito kasi, yan yung video na kung saan ito yung pag-uusap ni Vice President Sara Duterte at saka ito dito si VP Sara. Mamaya papakita ko sa inyo. And ito naman, ito sa kabila ay si Atty. Vic at ito sa gitna naman ay si John Ibasco. Actually, isa nga yan sa mga pinag-usapan nila na di umano ay talagang papalakasin muli itong maisog para nang sa gayon mga kababayan ay talagang kung noon, ang pumupunta po ay si dating Pangulong Duterte, sa pagkakataon ho na ito ay si Baste and si Vice President Sara Duterte. Pero bago natin talakayan yan, dahil excited ako sa mga banat ni Isko, no? Ito, wait lang ha. Kasi alam nyo naman, yung mga congressman, lalong-lalo na yung isa dyan sa di ba? Yung pumabor to impeach Vice President Sara Duterte. Pero bago natin i-play yan, panoorin muna natin itong mga banat ni Mayor Isko. Okay? Alam ko, handa na kayo eh. Hindi na natin ilalagay sa screen. I-play ko na lang muna dito. Okay? Pakinggan nyo. Ayan. Kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Ayan. Pera ng taong bayan. At papatayo ng barangay hall sa bangketa. Tala ko ba tagagawa kayo ng batas? Naku, sino kaya itong na to? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Para na ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo may ginawa? Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the covers of men. Alam mo, okay, tapos na. Itong pahayag ho ni Mayor Isko, mga kababayan, na ako dito kumbaga, medyo na-trigger din ako. Tsaka ano ba yan? Gusto kong makita saan ba barangay no? Tsaka gusto ko sana puntahan yan. At kanina, tinupad ko yan. Ayan. So, wait lang. Pinuntahan ko po mismo yung barangay ho na tinutukoy ni Mayor Isko. Ito pala yun. At saka nagtanong-tanong ako kanina kung sabi ko, sino kaya ang tinutukoy? Kasi may tinanong ako doon na alis sa kabila. Sabi ko, ma'am, sino ba yung dito, yung congressman na nakakasakop sa lugar na ito? Ito po mga kababayan ay nakabase po ito sa kanya pong sagot, okay? So, andyan lang po yan, sa tapat lang po niyan. Ang sabi niya po sa akin ay si Chua daw. So, yun lang naman po. Hindi ko po yan sabi na galing sa akin, which is nung nagtanong nga po ako doon sa yung atbang niyan, sabi niya si Chua daw. Alam niyo na, di ba? So, ito yung barangay na sinasabi ni Isko na di umano, yun nga, talagang tinayo, di ba? Sabi niya, tinayo sa ng eskwelahan. Totoo nga. Ito, pakita ko sa inyong video. Yan yung picture. Talagang ang ganda, no? Talagang building na building, mga kababayan. Pero ang liit lang yan, ha? Kumbaga, malaki lang yung pagganon, pero yung, kumbaga, yung niya, yung buka niya, napakaliit lang. Kasi nga, daanan nga ng mga tao, Ito, pakita ko sa inyo yung video. Bago tayo pumunta doon sa pag-uusap ni VP Sara at saka nitong tatlong leader ho na ito. Ito mga kababayan ng video. Ayan. Ito yung video. Tingnan nyo ang ganda grabe, no? Ito yung mga, sabi nga ni Mayor Isko, gumagawa ng batas. Pero, ano bang tawag doon? Mambubutas? Hindi kasi pansinin nyo, nandyan talaga, di ba? Kalsada ito. Ito, yan, kalsada. Ito, papalakihin natin para mas maganda. Yan, di ba? Ito yung pedestrian, tapos, ito, school ito yung kanan, yung nakikita nyo. Yan, school yan, yung yellow. Tapos, umikot ako dito Kasi nga, gusto ko talagang ipakita sa inyo. Talagang talagang nasa daanan talaga siya. Nasa sidewalk talaga siya, mga kababayan, no? Barangay 313 yata yan. Tingnan nyo, napakaano lang ng buka, napakaliit lang, talaga, di ba?
Yung sinasabi ni Isko na may maipakita lang sa mga tao eh, no? O, yan. O, ilang milyon kaya ang nailagak dyan, no? Hindi ko lang sigurado at this time, mga kababayan, kung gigibain ba yan. No? Kasi kung gigibain, talagang, ay, grabe, oh. Itong, ano na to, nakaparking dito, may nakalagay nga na Chowa. Chowa. Ayan. Ayan, di ba? Pansin nyo? Talagang nasa daanan talaga siya eh. Nag-trending din kasi ito sa Facebook at saka sa YouTube. Kaya sabi ko, puntahan ko nga yan. Although malayo ito eh. Kaso nga lang, talagang siyempre, sa kagustuhan ko din na ibigay sa inyo, yung mga lehitimong impormasyon, na mga kung ano may mga impormasyon, mga kaganapan ngayon, ito, pinuntahan talaga natin ito. Pansinin nyo. Ay, grabe guys. Talagang natakpan yung school eh. Diba? O, ayan o. Sabi ni Isko, basta lang kay maipa. Ayan o, si Joel Chowa, nakalagay dito sa nakaparking. Ayun, kanino yan eh. Yan. Pero pinasok na ito nung kahapon yata. Parang pinasok na ito ni Kuya Jay, yung isa sa mga vlogger din, na nagbablog to patungkol doon sa mga kalye survey. So, isipin niyo po yan mga kababayan, no? Talagang, yan o, ito. Pagka ikaw dito ka dadaan mismo sa kalsada, hindi dyan. Kasi may harang na eh. Yan o. Tapos, school. Yan. Natakpan talaga yung school. Buti nga pumayag dito yung school, no? Tingnan niyo po kung gaano yan, no? Talagang, Ngayon, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Hindi kasi nakapagtaka lang din, no? Talagang alam mo yun. Alam na nila yan. Alam na nila yan kasi mali nga eh. Kumbaga, bawal yan eh. No, bilang ikaw, sinasabi nga natin, kapag ka ikaw ay mambabatas, dapat ikaw ang unang sumunod sa batas. Oo, hindi ikaw yung, alam mo na eh, alam mo nang mali, dyan tayuan, dyan ka ba tumayo ng barangay hall? Alam mo nang mali yan, daanan ng tao yan, at yan ay against the law. Tapos, mambabatas, tragis naman, oo. Ay, nako, sa Pilipinas nga naman. 'Di ba? Kaya pala naghihinakit yung budi nitong si Mayor Isko. 'Di ba? Kaya pala naghinakit yung budi eh. Dahil yung daanan pala talaga ng tao eh, nilagyan ng building eh. Pagka ano pa naman talaga, ginastusan talaga yung building na yan. Ang ganda eh, no? Ito mga kababayan, nagsalita na rin po ang isa sa mga leader ng OFW advocate patungkol nga po dito sa pagtitipon-tipon muli and pagkasama-sama muli ng mga maisog. But ito yung bago natin yan i-play yung bago natin i-play yung yung mga pahayag ng ating mga kasama, si Pambansang Loyal at saka BMR, ito yung pag-uusap, no? Kaya pala sinabi ni Kabsek na meron ng pag-uusap. Ito yun mga kababayan, no? Pakita ko muna sa inyo ha. Ayan. Yan. So, nagkausap. Actually, sinabi na rin ito ni Atty. Vic Rodriguez na nagkausap na nga sila ni BP Sara. Sa unang video po natin, yun ang natalakay natin kahapon, na nagkausap na sila si BP Sara, Atty. Vic, at saka si Basti kasi ng pag-uusap nila, wala doon sa pag-uusap na yan. Pero nandun si Kabsek, si Johnny Basco. And ayun, sabi din nila sa amin nung pumunta kami, na alam na din naman na ni Basti kung ano yung pinag-uusapan nila. So asahan po natin na mas lalo pang lalakas itong maisog mga kababayan. Asahan na po natin, expected natin yan, na bago dumating ang 2028, mas magiging malakas yan kung kaysa sa dati. No? And ito po ang pahayag, ipapakita ko rin sa inyo yung pahayag ng isa sa mga leader ng OFW advocate na kasama po natin. Okay? Pakinggan po natin ito, magaling ito eh. And kasama po natin ito sa pakipaglaban simula noon. And sulit po ito ng Marcos Loyales eh. Pero yun nga, tumalikod na ito sa pagiging Marcos Loyales dahil ayon sa kanya, hindi niya nakikita na si Bongbong Marcos ay yung ginagawa ang kanilang tungkulin para sa taong bayan. So sabi niya noon, Marcos siya, nung sa senior, kay ama. Pero itong kay Junior, sila po, maraming mga Marcos Loyalists yan, na nag-withdraw na ho sila ng support. Actually, inimbitahan kami niyan nung araw ho na mayroon silang pagtitipon to withdrawal of support. No? And ito ngayon, may matinding pahayag. Pakinggan po natin mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Halos lahat po ng Duterte candidate ay tinaya po. Kaya huwag mo natin tatanggapin na tayo ay talo. Panalo po tayo sa tunay na bilangan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga team maisog. Si Kuya Plasito for the last moment, last minute, na message ako, sabi ko salamat. Appreciate ko. At ako'y nagtataka at lubos na umahanga sa ating magiting na senador Atty. Vic Rodriguez.
Bagamat hindi siya pinala dahil dinaya siya, pero namang pasasalamat pa rin sa atin. Bilang sa pagsuporta at paghihirap natin na ipaglaban ang bayan at mamamayan. Lagi mo natin tatandaan itong ating mga kandidato na nasa Team Duterte. Hindi po pansarili ang kanilang mga mithiin, kundi ang kanila ay labanan ng katiwalian, labanan ng pang-aapi sa ating bansa at mamamayan. Actually, panalo po ang Duterte Nagtataka nga po ako bakit natalo sa tunay na bilangan. Pera-pera po ang labanan at sila po ang nasa kapangyarihan. Sa aking puso, di ko tinatanggap na talo ang ating mga kandidato. Itong darating na eleksyon, ito ay hindi lang simula. Ito ang tunay na laban sa darating na eleksyon. Mananalo na po ang ating mga kandidato. Tandaan po yan, ipaglalaban na po natin yan. Itagayin sa bato, sabi ni Senator Ronald Bato. Dahil tayo po ay tunay na mga nagmamahal sa bayan at mamamayan. Ako po ay isang OFW leader advocate, nangangarap ng isang tunay na pagbabago, subalit nabudol ng unity. Ang dami nating paghihirap, halos lahat tayo sumuporta sa unity. Bagamat karamihan ay Duterte, pero dahil sa nag-unity, nagsama-sama tayo para sa isang tunay na pagbabago. Yan po ang hangarin ng ating mabuting senador, Atty. Vic Rodriguez. Subalit, dinaya po siya, hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na maupo dahil alam po nila na maraming malalantad na katotohanan kapag siya ay nasa Senado. Kaya pinigilan po ang katotohanan. Kaya sana, itong pagsasama-sama natin na tinatawag na renewal of commitment, dapat hindi lamang po sa ating maisog, kundi para sa bayan at mamayan. At ang maisog ang magiging daan para magpuglot-puglot tayo at magkaisa, labanan ng katiwalian at suportahan ang mga tunay na may pagmamahal sa ating bayan at mamayan. Miyembro din po ako ng Inday para sa Bayan, under kay Mamdang Imperial. Dahil kami po ay talagang sumuporta sa administrasyon ng Duterte. Kaya mahal na mahal namin ang Duterte. Dahil ang Duterte ang nagpakita ng tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa ating bayan at mamamayan. Saan kayo nakakita na sa kabila ng lahat na si Madam Imelda Romualdez Marcos ay isang matanda at inexempted na makulong pagamat nabasahan na ito at mahatulan? Hindi pinahintulutan ni Pangulong Duterte na ito'y makulong por yung mga tagang reason. Oo mga kababayan, balikan lang pala natin. Totoo kung matatandaan kasi natin, si Imelda Marcos kasi way back nung panahon po ni former President Duterte, nahatulan ito na guilty, mga kaibigan. Pero dahil nga sa matanda na, kumbaga nagsalita din si dating PNP Chief Albayalde na kung saan, sabi niya nga, talagang yan din ang ng Pangulo, ni former President Digong na dahil nga sa, syempre, although nahatulan, pero dahil nga matanda na, so inexempted, hayaan na lang daw yan, okay na. So hindi naman na yan, nasa bahay na lang din naman yan, so yung ganon. Pero itong ginawa ni Bongbong Marcos kay former President Duterte, abay madugo, talagang pinadala sa daig. No? So malupit, talagang iba yung ginawa ni Bongbong Marcos sa ginawa ni Digong noon. Sabi nga, alam mo dati talagang sipin nyo, si Digong pa, kung sa administrasyon niya pa napalibing ang etong labi ng kanyang ama. No? Isipin nyo, 3 dekada ho ang nakakaraan bago ho nailibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr. Pero talagang ang ginanti nitong ni Bongbong Marcos, abay matinik. Tuloy natin. Yan po ang katotohanan. Okay. Halos lahat po ng Duterte candidate ay tinapton dahil matanda na. Kabaliktaran ng por yung mga tagang reason dahil matanda na. Kabaliktaran ng ginagawa ngayon ng administrasyon. Ito ay isang pananakal sa ating mga kalayaan. Sabi ko nga, sayang ang pinaglaban ng ating mga bayani upang tayo magkaroon ng tunay na kalayaan. Kaya sa pagkakataon na ito, ang maisog ay isang organisasyon na para sa bayan at mamamayan. Magsama-sama tayo, magkaisa tayo, suportahan natin ang maisog at magkaisa tayo na manindigan para sa katotohanan, para sa ating bayan at mamamayan. Mahalin natin ang Pilipinas. Sa totoo lang, akala natin isang tunay na pagbabago dahil Marcos at Duterte ang pinagsama sa nakaraang eleksyon. Subalit tumiwalag ang Marcos sa prinsipyo ng mga Duterte.
At ito ngayon, ang ating the best president, Rodrigo Roa Duterte, pinadala pa sa dahig. Grabe itong administrasyon na to. Kaya mga mahal kong mga kamaisog, Kuya Placido, hindi lang ito ang simula. Magsasama-sama tayo, lalabanan natin ang pananakal nila sa ating kalayaan. Dahil tayo, hindi lamang personal interest kung bakit tayo nagsasama-sama. Nagsasama-sama tayo rito dahil ang ating mga kandidato na katulad ni Atty. Pete Rodriguez, ang layunin ay labanan ang korupsyon. Labanan ang katiwalian. Napakaganda po yan. Kung siya'y naupo, sigurado ang isang tunay na pagbabago. Hindi man na outnumber man, pero meron pa rin boses sa loob na maninindigan para sa isang tunay na pagbabago. Mabuhay na maisog! Mabuhay! Mabuhay tayo! Tayo ang tunay na power! Tayo ang tunay na pag-asa ng bansang Pilipinas. Ang politiko ay susuporta lamang tayo para sila ang maninindigan para sa loob ng Senado at Kongreso. Maraming salamat po sa ating lahat. Magkaisa po tayo. Hanin natin ang Pilipinas. Ako, So yun mga kababayan, alam nyo, kaibigan natin yan. And isa din po yan siya sa talagang wala talaga siyang tiwala kay Amy Marcos. Oo, kung eto sabihin ko na sa inyo kung ano yung pananaw nitong kaibigan ho natin na yan, gaya nga ng sinabi ko, isa po yan sa leader ng mga OFW advocates na kung saan, kung ano yung pananaw niya patungkol kay Amy, wala pong pinagkaiba doon sa pananaw naman ni Atty. Panilo. Diba? Kasi pansinin nyo, ilang beses na po yan. Sinabi po ni Atty. Panilo na itong si Amy Marcos ay di umano, ayon sa kanya, hindi talaga yan totoong sumusuporta sa mga Duterte. Hindi talaga. Kumbaga, ginagamit lang ho nila ang mga Duterte. Kasi kung totoosin talaga, mga kababayan, pansinin nyo ito napunta tayo kay Amy. Kasi nga po, naalala ko lang kasi, itong tao na nagsalita na yan, kung saan nga po, maisog, talagang nagbigay ng suporta, no? Simula pa noon, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan, sinabi niya rin yan sa akin, na si Amy hindi yan Hindi yan totoo. Kasi, kung tutuusin, pansinin nyo, ilang araw po bago mag-eleksyon, saka po siya nagpatawag ng hearing patungkol doon sa pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala doon sa dahig. Pansinin niyo mga kababayan, sinabi ni Panilo, ni Atty. Panilo, na kung si Amy Marcos talagang sincero, talagang ayaw niya talagang madala si Digong doon sa dahig, dapat pumunta siya noon sa Villamor Air Base. Kasi nung panahon na yon, nasa Villamor Air Base po kami. Diba? So, nandun din si Senador Bongo. Nandun din si, sino pa? Senador Bongo. Sino pa yung senador na nandun? Si Inday Sara, nandun din. Kasama din natin doon nung time ho na yun sa Villamor Air Base. And yun, hindi po pinapapasok under the leadership noon ng PNP, Philippine National Police, na kung saan nga po pinamunuan ng ilan ho sa mga hanay ng mga kapulisan. Actually, that time, PNP chief yung pangalan ng PNP chief, basta yung pagdala kasi kay Pangulong Duterte, pinamunuan yon ni Torre. Yeah? So, pinamunuan ni Torre. Ang order talaga kasi nun ni Torre, although, hindi naman susunod si Torre ng ganun-ganun na lang, kung hindi naman gagawin yun ni Torre, kung walang utos na nanggagaling kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ngayon, ganito, mga kababayan, ang order, hindi papapasukin si Inday Sara, which is, yun nga po, ngayon sa batas, kapag ka kamag-anak, ay kailangan allowed yan pumunta doon at pumunta doon kay Pangulong Duterte. Kaya kamag-anak yan Yun ay naayon ho sa batas. Pero hindi ho, ang in-order po kay Tory, huwag papasukin si Inday Sara. Huwag papasukin ang sino mang makaalyado, kaya si Bongo hindi nakapasok noon Pero kung si Amy Marcos lumitaw nung time na yun, anong sabi ni Atty. Panilo? Kung lumitaw siya nung panahon na yun, posible naman. Siya ho ay ate ng Pangulo. Although ang Pangulo si Bongbong Marcos, pero sa dugo ay mas matanda naman at ate talaga si Amy. Posible naman na hindi papapasukin yun ni Torre. So, nung alam ni Amy na medyo bagsak na yung ratings niya, yun na, dumikit na siya sa Duterte. Nag-hearing na doon sa Senado. Ganito, violation yung pagdakip, may violation yung ganito, ganyan. Wala nang jurisdiction ang ICC, no? Kinasuhan niya na sa ombudsman itong mga nakiisa, no, doon sa pagdala kay Pangulong Duterte sa dahig. Naku naman, ang daming alam ni Amy Marcos talaga ba.
Dami mong alam sa buhay mo. Diba? Kaya sabi nga ni Atty. Panilo, lukuhin mo lilang mo. Diba? O, itong tao na kasama natin, magaling talaga yan. At saka yun din yung pananaw niya patungkol po dyan. Kaya huwag kayo umasa. Amy, alam mo, pagka nagkataon na 2028, Amy Sara, ay naku, wag na. Wag na lang. Ito yung sinabi ni mga kababayan. Ito yung, pakita ko lang sa inyo. Kasi, nanggagalaiti talaga sila kay Amy. Ito, yan. Diba? Ito lang. Ito yung sinabi ni Atty. Panilo. Sabi ni Atty. Panilo, kilala ka lang, kailan ka lang umimik nung bumagsak ka na sa rating. So, totoo naman. Diba? Kailan lang ito kailan lang ito umimik nung bagsak na Kaya nagmadali siya, nagkiring-hiring kagabi. Kasi alam niya kasi, that time, bago ang eleksyon, ang simpatya ng tao ay nandoon sa mga Duterte. Eto sabi ni Panilo, nung hindi pinapasok sina Inday Sara, Bongo, sa Villamor Airways, nasaan ka? Question mark kapatid ka ng Pangulo Siguro papapasukin ka doon, but you keep quiet. Nanahimik ka Diba? Atik-atik mo. Alam mo yung mga maka-Amy dyan, masaktan kayo kung masaktan, pero wala kaming pakialam. Diba? Wala kaming pakialam. Kahit kasama pa namin kayo, masaktan kayo kung masaktan, wala kaming pakialam. Diba? Lukuhin nyo lang nyo. Sabi nga sabi ni Atty. Salpanilo, mga kababayan. By the way, mga kababayan, meron pa isa Meron pa dito nagsalita, isa din po sa mga kilalang personalidad. And ito si BMR. Okay, panoorin natin si BMR. Ito, mga matitinding banat ito ng mga kaibigan natin Ito, panoorin natin to, ang malupit na banat ni BMR sa kasalukuyang Dayunyor. Banati ba? Banati. Sa ating lahat, maraming salamat sa nag-organize po nitong Thanksgiving na ito. Lalo na sa pamunuan ng Hakbang ng Maisog, kay Kapsek Julie Basco at kay Joseph Pinben. Lalo na sa ating Huting Senador, si Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. At kasama na rin po mga bisita ngayon at ang aking kapwa mga vloggers. Ayan. Dito ko po umpisahan mga kababayan ng aking pag-share sa inyo ng pananalita ngayon dahil bilang isang vlogger, binabayo po kami ng mga bintang na kami daw po ay mga bayaran. Kami daw po ay walang mga prinsipyo. Ito lang po ang aking masasabi sa inyo lahat. Sino man ang mga nagsasabi ng ganyan na mga kaibayo namin ng mga vloggers, pag nakikita ko po si Atty. Vic Rodriguez, nagiging proud po ako. Nakasama akong vlogger na nakipaglaban. At pag nakikita ko po, buhay ang hakbang ng mag-isok, isa rin po ako. Hindi lang dahil waray ako. Talagang totoo, sabi nila, ang mga waray ay may isok. Pero saan tayo may isok, mga kababayan? Sa ating pong prinsipyo, sa ating paninindigan, na kailanman, ang tunay na prinsipyo ay hindi nila kayang bayaran. Manatili po tayo sa ating tunay na pinaglalaban, ngunit manatili rin po tayo mapagkumbaba. Sapagkat ayon sa Biblia, kung sino ang gustong magmataas, dapat magpakababa. At yun ang nakita ko kay Atty. Vic Rodriguez. Kayang-kaya niya, mayroon siyang kakayahan na salilinin na lang, hindi na lang kumibo sa mga isyong ito. Kanina lang, narinig natin, sila pala ang nag-umpisa nitong hakbang ng maisog. Proud din po ako mga kababayan dahil sa kaunang hakbang ng maisog, isa rin po ako sa nakapag-cover nito dyan sa Davao City. At alam niyo po, sa hindi masyado nakakalam sa ating mga followers, ng mga kasama nating mga vloggers, sa hindi masyado nakakalam ng isyong ito, napakalaking tulong po ng unang hakbang ng maisog. Dahil kung wala po itong hakbang ng maisog na ito, mga kababayan, malamang nagtagumpay po ang maitim na hangarin ni Tambaluslos. Naalala niyo mga kababayan yung PI ni Tamba? Dito po nag-umpisa ang lahat kung bakit nagsunod-sunod na po ang mainit na pananaw at ulo na itong mga Tambaluslos, itong mga krokodilos na ito sa mga Duterte at lahat ng mga kakampi ng mga Duterte. Pasensya na kayo, medyo intense yata ako magsalita. Hindi na ako nangangampanya, Gusto ko lang po sa inyong ipahatid, mga kababayan.
ayaw ko na pong pahabain ang aking salita. Dahil marami po sa atin ang nakafano naman po sa hakbang ng naisog. Nakarating na po tayo. Lahat po ng hirap, pagsubok, lahat po ng panggigipit. Naranasan po natin, kasama natin si Atty. Vic Rodriguez. Mayroon po mga plaza na isinasara, hinaharangan po ng mga truck. Saan ka nakakita sa Pilipinas? People's Park, mga trakturang nandoon. Ano yung babakagin mo yung plaza? Dito lang po sa administration na ito, takot na takot sila sa hakbang ng maisog. Bago pa ako magtapos, maraming salamat hakbang ng maisog. Maraming salamat Atty. Vic Rodriguez sa paninindigan, sa pagsama, sa suporta sa ating mahal na Tatay Digong, at sa suporta para sa bayan, dahil kung hindi kayo, malamang hindi rin na ilabas itong issue sa buy scam na ito. Mga kabayan, total renewal of commitment naman ito. Ako si BMR Channel, proud na makikipagkaisa ng organiko kailanman ang suporta ko ay hindi mababayaran. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Kuya Ronald. Napaka-intense, napaka-marugtong na damdamin ang kanyang Banat. So, bali yan ang banat, mga kaibigan, na isa sa mga tropa ho natin na talaga namang simula noon abay talagang nakikipaglaban, no? Lalo-lalo na dito sa admin ni The Junior. Okay, bago natin tapusin ang video natin at this morning, afternoon, or evening, kung anong oras man po ninyong mapanood. So, meron muna tayo dito. Ito yung last banat ni Salvador Panilo. Itong patungkol dito sa pag-apply bilang ombudsman ni Boyeng Remulla, mga kababayan. Hindi po pwede yan, sabi po ni Atty. Salvador Panilo, ang maging ombudsman kasi yung mga ginawa niya, nilabag niya ang karapatan ni Kibuloy, Bantag, Tebes, dating Presidente Duterte, at ang nagpapatunay na hindi siya magiging patas. So, ayan po ang sinabi po ni Atty. Panilo na di umano ito magiging patas kung sakasakaling maging ombudsman. Ayan. So, hindi daw talaga ito, mga kababayan, magiging patas. Ito pa. Meron pa dito. Ito yung sinabi niya pa dito. Kailangan sa ombudsman may independence at of mind, may integrity at mahusay. Sumunod sa batas. Hindi yung ginagamit ang batas para iharas ang mga taong kalaban sa politika. Alam nyo kasi, marami noon ang nagsasabi, even yung mga kritiko, no, ng mga Duterte na di umano, itong si Martires ay pinoprotektahan. May mga nagsasabing gano'n, wala, ano yan, solid daw yan na solid daw yan na Sara, kasi daw yan, appointed daw yan ni Digong. Pero anong sabi dito ni Samuel Martires, mga kababayan, itong kasalukuyang ombudsman, eto, pakita ko sa inyo kung ano yung sinabi niya. Ang sinabi niya po dito, mga kababayan, para po sa kaliwanagan, itong mga tulunggis na bumabanat sa kanya, although matatapos natin term niya this coming itong July na to there is no one thing I want everyone to know. Mula nung ako'y inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa ombudsman, ni minsan ay hindi lumapit or nakiusap sa akin si Digong, either directly through his relatives or through any of his cabinet member, including Atty. Medeldea, Atty. Panilo, and Senador Bongo. Yun ang nirerespeto ko sa kanya. Nirerespeto din niya ang aming trabaho. The only thing that Digong told me when he offended me as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. Yan ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. So sana naman naintindihan yung mga tulunggis and yung mga bumabanat kay Martires. So kaya ang laki ng respeto nila kay Digong, no? Totoo yan. Just do your job. Yun ang sinabi lang ni Digong. Hindi yan nakikialam simula pa naman noon Diba? Kaya ang laki ho ng respeto itong si Martires kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. So, mamaya, try ko pumunta kasi
mayroong pagtitipon mamaya mga kababayan na dadaluhan ho ni Senador Bongo. So, imbitado po tayo pero medyo inaantok ako pero sisikapin natin na makapunta. Once again, magandang araw and maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ho tayong lahat. Maliban lang doon sa mga tambaluslos.